Dahil ito mismo, ginawa nilang legal. Ginawa niyang unang kautusan. Mga kababayan, ginawa niyang unang kautusan na kayong mga palangga kung bruskong mga kapulisan ay pagbawalan gumamit ng una, we said thank you kay Daily Tribune na inulat nila or ni-repost nila ang ating ang mga dokumento na kung saan na nagpapakita na minsan noong 2012 ay dapat hulihin na si Marcos Jr. sa kanyang pagpupulboronic kasama si Terry. Alright. You know what? Daily Tribune, hindi nyo pinractice ang ethics of journalism at ang tamang journalistic approach or way of what do you call it? Disseminating news or posting news. So balikan natin mga kababayan, bago ko sabihin kung sino ang tumawag kay Tribune para ipa-take down, ipa-delete ang kanyang post. So di ba, inano natin, pinost ko sa inyo itong dokumento nga na kung saan itong authority to operate and also the pre-operation report na kung saan in March 2012 ay dapat i-raid na si Poting Jr. Nirepost lamang ng Daily Tribune. Tignan natin nga, inamnamin nga uli natin kung ano ang sinasabi ni Daily Tribune. Sabi niya, look, known vlogger Maharlika through her Buljakan Facebook page uploaded, okay, documents, mga palangga, ayan, dali lang ha. Tignan natin itong nag-text na baka importante. Okay? Mga palangga, importante yata ito. Alright. Ngayon mga palangga, sige, saan na ba yun? Okay. Sabi, look, known vlogger through Maharlika Herbal-Jacan page uploaded documents purportedly from PIDEA to prove her claim that BBM was on the agency's narco watch list. Hindi naman sinabi ng Daily Tribune ng pinost niya na nag-agree siya sa akin na Maharlika, di ba? Confirmed, okay, based on evidence that she posted, 100% convicted or confirmed na si Marcos Jr. ay nagpupulburon. Very, very safe kayo, Daily Tribune. Purportedly, you use the word purportedly or allegedly. Oh, I claim that, this and that. Pero binura ninyo. Then, yun ang sabi ninyo. Alam nyo, what's the point of using the word allegedly or purportedly? Kung natakot kayo, naduwag kayo dahil gusto kayong busalan ng Jutang Ginemes na gobyernong ito. Then, you posted na confirm ang sinabi ni PRRD. So mga kababayan, if you, binura nyo na to, di ba? Papakita natin uli, mga hitad. Ayan, that's the word. Saan yung word yan? Ayan, nakita nyo word? Purportedly. You use that word, purportedly. Mga pororot. Ay, ginatay ambot sa inyong labot. Ngayon, mga palangga. Okay. Pwede nyo namang, di ba? Sinabi nyo naman allegedly. Bakit kailangan yung burahin yan? Balik nyo yan. Balik nyo yan. Tatamaan talaga kayo ng bonggang-bongga. But anyway, I don't know kung sasabihin ko ba I totally understand you o naduwag lang kayo. Alam mo, I believe, naniniwala ako na the moment na pinost ng Daily Tribune yun, alam nila, doon sa kanilang circle, na si Marcos Jr., kaya hindi ko kaya awayin. BFF na lang tayo. Hi, Daily Tribune. Can you be my BFF? Okay. Mga palangga, ayoko kayong awayin kasi I know from here na sukang-suka na kayo sa gobyerno. Okay? I know na kayo ay natatakot baka pag-initan kayo ni Lisa Tanas. Kaya mga kababayan, the reason why tinake down ni Daily Tribune ang kanilang post kasi inutusan po ni Lisa Tanas ang Presidential Communications Office through Bukangkang, okay? Through Bukangkang and Cheloy Jutok Garafil, si Cesar Chavez na
strategist, presidential communication strategist ni Coting Jr. Ikaw, Chavez, naipit ka na sa mga demonyo o part ka nila. You know what? Wala na kayong mukhang maiharap sa Diyos at sa inyong mga pamilya dahil kayo'y ginamit para sikil sa Daily Tribune. Actually, nakakaawa yung Daily Tribune. My God, nakakahiya sa mundo ng journalismo. I don't know if you guys are journalists. Di ba? I studied journalism. Alam ko ang mga dapat at hindi. Pero hindi naman ako nag-acting na reporter dito. Boljakera ako eh. So, I don't practice that most of the time. I want to practice the Boljakera side of my life. Diba? Ang hirap pagkapaka-professional dito. I'm not like that. But you, what do you call it? Cesar Chavez, diba? Ikaw ay what? Presidential Assistant for Strategic Communication? You strategize, your strategy is bulok. Your strategy is dictatorship. Oh, Daily Tribune, kaluoy man ka mo, nakakaawa naman kayo. Di ba? Nakakahiya sa larangan ng, alam nyo, actually, pinahiya nyo yung sarili ninyo. Sabi ko nga, what's the use of using that word, allegedly or purportedly? Kung kayo ay naduwag dahil tinawagan kayo ni Cesar Chavez para i-take down ang inyong posting. I-take down, inutusan kayo. You have 1.2 million followers. I have that too, kaya lang ginorgor nila. Di ba? Oh, mayroon din akong ganyan, mga hitad. 1.2 million yun eh. Sayang galoy si Lola. Take down ng mga jutang dyan. But anyway, kahit na mag-take down pa kayo, yung bunganga ko para siyang para siyang Jarmalite or parang tubig sa busay. Kahit lagyan nyo ng dike yan, lulusot-lusot yan, junganga ko. At nabibigay kayong lahat. Bibigyan ko kayo. Lalo na yung mga taga-Malacanang na mga jutang Ginemes. See that? So, mga kababayan, sa kaalaman ninyo, itong si Chavez, ang strategy ay bulok siyang inatasan from Liza Marcos order to Bukangkang at Jotok. Talagang ipinasa kay Chavez. O, di mo, Chavez? Imagine mo, nalalaman ko ito. Alamin mo kung sino tumatraidor dan. Sa tingin nyo, traidor sila. Pero they are my puting ass. Okay? Pinapagapang ko yan. Hinihipang ko lang yung mga yan. Gumagapang sila ng bonggang-bongga. Basta seryosong usapan, mga hitad. Mga kababayan, this is dictatorship. Okay? Daily Tribune, sana itaas nyo ang bandila. Nakakahiya kayo. Nakakahiya ang ginawa nyo dahil natakot kayo. Hindi kayo tumayo sa inyong mga paa at para kayong tinanggalan ng itlog. Yes! Parang pinisa ni Liza ang mga itlog nyo, natakot kayo sa isang natunay na itlog. Hindi niya ako kayang pisain yung jeep kipailabog niya ang tutuslokin. Tutuslokin ko yan. So yaan ang kailangan ninyong malaman, mga kababayan. Tinawagan ni Chavez ayon sa ating puting ahas at kinausap ang Daily Tribune. Siguro ang conversation na, hello ma'am, Bisaya ka ba? Bisaya ba ito si Cesar? Hello Daily Tribune, hello. Sabi ni ma'am daw, magbura-bura daw kayo ng inyong mga posting. Kaya kung hindi, gugurgurin kayong lahat dyan. Siguro ganon. Diba? Hello, Daily Tribune, si Cesar to. sabi ni Ma'am Ahas, gugurgurin daw kayo pag hindi nyo tinake down yung post nyo about Maharlika. So, ganon yung naging chika boom boom doon. So, ngayon, mga palangga. Okay, alam nyo na. Move on tayo. The next topic is what? Confirmed silent gag orders sa mga pulis. Okay? At sundalo. O, dyan muna tayo. Inutusan. Ano yung head? Okay? Si Verana, Si Verana Live Studio TV. Ayan, Maharlika, lalong tumatapang. Dapat lahat tayo tumapang. Mga kababayan, gusto ko kayong ayan. Lumipat na lahat. Patingin. Okay. Lumipat na lahat. Ano yung Yan. Patingin.
O kailangan lahat kayo matapang, hindi lang ako, mga palangga. Kasi ngayon, ang kapulisan ay pinagbawalan na manood ng Maharlika at ng iba pang channel. Actually, hindi na lang Maharlika dahil yung Jutang Ginemes, nakauupo pa lang nitong magiging for sure, kasabwat din nila yan sa kanilang mga chuba-chuchu. Okay? Etong si, si Marbel. Oy, Marbel! Di puta ka, Marbel? Unang-unang araw, puro kadyutahan ang ginawa mo. Anong ginawa nito? Unang salbo, mga kababayan, sa kanyang unang araw, nagpasikat ang hinayupak na ang paggamit ng cellular phone o telepono habang duty ay ipinagbawal ni Marbel. Marbel, bawgi atay. Itong ginayupak na ito, mga palangga, inutusan niya, yan ang una niyang order. Ngayon, remember, mga kababayan, remember, do you remember? Okay. Yes, Pulse Asia. Survey, bumaba ang trust rating ni Kuting. Yes. Okay? Ngayon, mga palangga, mamaya pag-usapan natin yung na yan. Sulat natin dito, ha? Pulse Asia, para hindi makalimutan ni Lola Basyang. Okay, kasi minsan magkalimot na si Inday. Okay. So ngayon, PNP Chief Marbel. Ha? Anong kadyutahan yan? Inutusan ka na naman ni Lisa? Kung natatandaan niyo, kung nakakasunod kayo dito sa alindog natin, couple of days ago, sinabi ko sa inyo na inatasan ni Lisa Tanas, ni Kuting Jr. ng gobyernong Polvoron ang mga kasundalihan at kapulisan ng silent gag order. Actually, nung tawag dito, sulatan ko muna yung ulo ko, Makati. Makati. Ngayon, mga palangga, di ba, sabi ko sa inyo, actually, nakakatawa ito sabi ng ng ating informante, sabi niya, Miss Maharlika, nag-release ng parang silent memorandum. Kasi when you say silent, walang paper trail, walang papel. Siyempre nga naman, pag may papel, si-screenshot na naman ng mga puting ahas, isusumbong na naman kay Maharlika. So, message niya ako, sabi niya, Miss Maharlika, nag-release na naman si Ahas at saka si Kuting ng silent gag order sa mga kapulisan at mga kasundaluhan na bawal manood, wag manood sa programa ninyo. Ngayon, naalimpungatan ako kasi gigising ko lang, pagising ko, titigaw yung phone ko. Tapos sabi kong gano'n, bago ko sana italak yon, gusto ko ng ebidensya. Sabi ko sa kanya, palangga, sabi ko ng gano'n, baka pwede ka mag-send ng ng evidence about that gag order. Tapos sabi niya, sige, sabi niya, sige palangga, sabi niya, magtatanong ako dito sa loob. Tapos I just realized, sabi ko palangga, wala ka palang makikita kasi it's silent. Kaya nga silent silent gag order. So, pabulong, pasikreto, walang paper trail. So, sinabi ko yan sa inyo. But dito napatunayan natin sa pagpasok ng bagong PNP chief ay gusto niyang patahimikin ang mga kapulisan. Ang AFP, I don't know kung mukhang at this moment ay wala pa silang order. Basahin natin. Mga kababayan, paggamit ng cellular phones habang nasa duty, ipinagbabawal ni Marbel. Okay? Bawal gumamit ang mga pulis ng cellular phones kapag nasa actual duty at nagsasagawa ng patrolya. Unang utos ito ng newly installed Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbel na ibinaba sa mga opisyal sa kauna-unahang command conference isang araw pagkatapos mailuklok ang Jutang Ginemes. Ito yung ginagawa namin sa Region 8. Sabi niya, and this is my first and last warning. No cellphone during duties and patrols. Kapag nahuli ka namin with cellphone, there will be no forgiveness. Very strict kami dyan. Sabi niya, maliban sa cellphone, sabi ni Marbel, ay pagbutihin at simulan daw ng mga pulis ang serbisyo publiko sa madaling araw at bawasan ang oras ng flag raising ceremonies at parada. Diba? Sounds kala mo totoo. So ngayon sabi niya, number 1 talaga is always public service. Ang gusto mong public service, Marbel, ulihin mo si Kuting. Karay-karayin mo, magpa-drug test na. You want public service? You do your job. Karayin mo si Kuting sa
doon sa gitna ng plaza. Huwag nyo itago. Sa gitna ng plaza, i-live coverage nyo, i-drug test yung ulupong na yan. Ay, tuloy natin, sabi ni Marbil. Number 1 talaga is always public service. Early in the morning, we don't spend so much time doon sa mga parada, flag raising before 8 o'clock that we are ready to accept all our clients. Doon tayo nagugustuhan ng tao. Kung mas maaga ang lahat ng problema, mas maaga ang lahat at lahat ng problema nila nasa-solve natin as early as possible. And I think it is the best way for the PNP to move. Alright. Sabi dito sa balita, nilinaw naman ni Marvel na ang paghihigpit sa paggamit ng cellphone ay ang pag-scroll sa Facebook, pakikipag-chat sa Messenger, panonood ng videos habang walang ginagawa o nakatambay kahit ano, kahit nasa oras ng trabaho. Sabi dito, si Marvel ay niluklok ni Kuting Jr. Anong April 1, Okay, sagutin natin yung mga hitad. May pulis ba dito? Nakita nyo? Tama ba yung ating puting ahas dun sa gag order na bawal manood ng Facebook ang mga kapulisan? Tama. Dahil ito mismo ginawa nilang legal. Ginawa niyang unang kautusan. Mga kababayan, ginawa niyang unang kautusan na kayong mga palangga kung bruskong mga kapulisan ay pagbawalan gumamit ng cellphone. Okay? Ngayon, mga hitad. I-ready lang ako dito. Baka mawala sa sinapupunan. Okay? Okay, mga hitad. Mga palanggang pulis. Naiintindihan ko, okay? May meron yang good and bad effect. Okay? Good. Kung ikaw ay nagkikipaghabulan ka sa mga makakaliwang grupo, nagbabratatat ka, hello manang. Oh, si Lucky, napakain mo ba ng spaghetti? Remember that commercial? 'Di ba? Maggaganon ka doon habang nagbabakbakan ka. Katulad na lamang ng ginawa, I remember this. Sa vlog lang nila, iparas mo kay paras.